Tama walang maibalik na panira ang mga politiko sa iglesia sa issue ng bayaran, sa botohan man yan o ano pa man. Hinahamon po natin ang lahat ng politiko, lalo na yung mga hindi dinala ng iglesia sa halalan o dinala man ay hindi nanalo. Pagkakataon nyo na ngayon na makabawi sa iglesia ni Cristo. Ilabas nyo na ang ebidensya nyo na nababayaran ang iglesia ni Cristo. Kaso walang mailalabas na ebidensya ang mga yan. Kasi nga ho, hindi kayang bayaran ang iglesia ni Cristo at kailanmay hindi tatanggap ng bayad. Yung mga kamote na miyembro lamang ng mga relihiyon na hindi manalo sa debate sa iglesia ni Cristo, ang madalas na nagsasabi nito na nababayaran ang INC. Sabi nga sa kasabihan, pag di mo kaya, siraan mo. Ganun ba yun? Wow, masyado kayong bitter. Naimbag nga aldayo amin manin mga kabagis. Magandang araw ho, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. Siyempre po, hindi pa rin po kasama sa ating pagbati ang mga barairong na mga Pilipinong pro-China. Mga kabagis, ewan ko ba, marami akong nababasang mga komento ng mga bida-bida sa mga social media platforms na nabayaran na di umano ng mga Duterte ang Iglesia ni Cristo. Dahil kung babasahin mo raw umano ang galaw ng Iglesia ni Cristo sa peace rally nito ay pabor kay Tambalstay dahil against daw ang INC sa impeachment nito. Ewan ko ba kung gumagana ng maayos ang utak ng mga ito o sadyang miserable na lang talaga ang kanilang mga buhay at nandadamay na lang. Kung hindi gumagana ang mga common sense ng mga ito, sigurado naman marunong mag-compute ang mga ito. Ang problema, wala ka na ngang common sense. Hindi ka pa marunong mag-compute. Abay, kawawa ka naman. Kabagis ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni Hiwaga ng Kasaysayan. At sa bidyong ito ay malalaman natin na hindi kayang bayaran nino man ang INC kahit siya pa ang pinakamayamang tao sa buong universe. Bago po yan ay hinihikayat ko po kayong i-like ang bidyong ito. Siyempre ho, huwag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Mula nang magpahayag ang Iglesia ni Cristo ng pagsang-ayon sa opinyon ni Pangulong Marcos, natutulan ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo, ano pat naghahandaan niya ang INC ng peace rally para dito, ay bumangon naman ang usap-usapan na di umano'y binayaran daw ng mga Duterte ang nasabing relihiyon para lang makialam ito at tumulong na wag mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ang totoo mga kaibigan, yan din naman ang ilan sa nilalaman ng comment section sa mga nakaraan kong videos kaugnay sa napapanahong balita tungkol sa usaping ito, na may ilang naniniwala na kesyo tumanggap daw ng bayad ang pamunuan ng INC mula sa Vice Presidente para lang makuha ang suporta nito laban sa impeachment complaint na isinampa ng ilang sektor at individual laban sa nasabing politiko. Hindi ko na po sana gagawan pa ng video ang paksang ito sapagkat hindi naman po ako depensor ni hindi rin ako abogado ng Iglesia ni Cristo o tagapagsalita nito. Pero dahil sa tayo ay tagapagtanggol at naninindigan lamang sa katotohanan sa channel na ito ay hindi ko matiis na pumailang lang sa isipan ng madla ang mga bali-balitang kagaya nito na makasisira sa imahe ng isang relihiyon na ang layunin lamang ay tumindig para sa kapayapaan ng bansang ito at maging sa kaayusan ng pamumuhay ng sambayanang Pilipino mula sa mga namumuno sa atin. Marami po talagang nagsasabi niyan na nabayaran na ng mga Duterte ang INC. Lalo na yung mga kamoteng hindi matanggap na against ang Iglesia ni Cristo po sa impeachment ni BP Inday Sara.
pansinin niyo po sa mga comment section sa lahat ng social media platforms. Napakadami pa man din nilang mga kamote. Hindi ibig sabihin na madami kayo, ay kayo na ang tama. Ang mga kamote, kailanmay hindi magiging tama. Kaya sa video na ito ay alamin natin ang buong katotohanan kung tunay bang tumanggap nga ng bayad ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte para lang paboran ang Vice-Presidente at huwag itong mapatalsik sa kanyang pwesto. Pero bago yan, hinihiling ko po munang pakiclick nyo na ang like button bilang pagsuporta sa katulad kong content creator. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Mula sa iringan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte na nauwi sa palitan ng maanghang na mensahe hanggang sa mga alegasyon na ibinabato sa ikalawang Pangulo na may kaugnayan sa confidential funds at iba pa, ay naudyukan nito ang ilang sektor at individual na maghain na ng reklamo na nag-uudyok naman sa pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo sa pwesto. Tama ba yung nakita ko? Si Leila de Lima ba yun? Ikaw na naman, hindi ka na nadala na salungatin ang iglesia? Ay naudyukan nito ang ilang sektor at individual na maghain na ng reklamo na nag-uudyok naman sa pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo sa pwesto. Nagbunga ito ng pagbigat sa tensyon sa Pilipinas na nagmumula sa mga Pilipinong pumapanig kay Marcos at sa mga Pilipinong kumakampi naman kay Duterte. At ang tensyon na ito mga kaibigan ay nagpapataas din sa tsansa na magkaroon ng matinding kaguluhan sa ating bansa, lalo na kapag napatalsik sa pwesto ang ikalawang Pangulo dahil nagpahayag na ng pag-aaklas ang mga Pilipino na nasa kanyang panig na handaan niya silang makipaglaban kung maaalis sa pwesto si VP Duterte. Ito madalas ko pong sabihin, ang mga Marcoses ho, maraming mga supporters ang mga yan. Mga Ilocano lalo na. Ado, nauungit kada kami. Kasanok na amuan nga nauungit kami, kaya mi mangan tikarag. Lalo de adobo nga legs tikarag. Gimas. Andyan pa po yung mga Marcos loyalists na handang ipagtanggol ang mga Marcoses. Sa panig naman ho ni Inday Sara, yung mga supporters niya ay handang makipagpatayan para kay VP Sara. At hindi basta-basta supporters ang iba dyan. Diba Xi Jinping? Alam namin na gustong-gusto mong magka-civil war sa Pilipinas para wala na kaming laban sa inyo sa West Philippine Sea. Sa isang banda, ikinagulat ng lahat ang biglaang pagpapahayag ng Iglesia ni Cristo na sila ay sumasang-ayon kay Pangulong Marcos na wag ma-impeach si VP Duterte. Dito'y naglabasan ng iba't ibang konklusyon ng sambayanang Pilipino at ang isa sa mga bumangong ideya mula sa malisyosong pag-iisip, bumangong ideya mula sa mga kamote, ay kesyo binayaran daw ng malaking halaga ng Duterte ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Wow! Ang laki naman ng pera ng mga Duterte. Ilang $100 trillion kaya? Ay kesyo binayaran daw ng malaking halaga ng Duterte ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lang makisawsaw sa nasabing issue at upang back-upan ang ikalawang Pangulo sa kinahaharap nitong impeachment complaint. Ngayon, unang punto mga kaibigan. Unang punto, makinig mga kamote. Kung totoo man na binayaran ng malaking halaga ng Duterte ang Iglesia ni Cristo, magkano naman kaya ang ibinayad kung ganon? Hoy mga kamote, tinatanong kayo, magkano daw ang kayang ibinayad sa INC ng mga Duterte? Bakit nga ba ito ang tanong natin? Sapagkat ang Iglesia po ni Cristo mga kaibigan, bagaman tahimik lang ang mga yan at hindi nagpapahayag ng opisyal na halaga ng kanilang handugan linggo-linggo, makikita mo naman sa mga proyektong ginagawa nila kung gaano kayaman ang relihiyong iyan. At ito, bibigyan ko po kayo ng impormasyon para mas ma-imagine ninyo kung gaano kayaman ang INC. Batay sa isang video na in-upload ng INC TV na isa sa mga YouTube channel na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo,
Simula ng manguna bilang punong ministro, si Ka Eduardo Manalo mula noong September 2009 hanggang September 2024 ay naitala na umabot sa 4,010 na mga gusaling sambahan at kapilya ang naipatayo ng INC. Wow, grabe! 4,010 na kapilya ho sa 15 years lang. Hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Hindi pa dyan kasama yung mga biniling simbahan ng INC na mga kamoteng tulad mo dahil wala nang nagsisimba. Katumbas ito ng 267 kada taon o 22 kada buwan o 5 kada isang linggo ang naipatayong gusaling sambahan o kapilya ng Iglesia ni Cristo. Pagdating sa konstruksyon ng mga ito ay masasabing hindi basta-basta ang pagkakayari sa mga ito dahil ginugulan talaga ng napakalaking halaga ng nasabing relihiyon ang mga gusaling pinagsasambahan nila upang maging disente at maluwalhating tignan hindi lang sa paningin ng mga tao kundi maging sa paningin ng Panginoong Diyos at alang-alang na rin sa kaligtasan ng mga gumagamit nito. Ilang halimbawa ng mga kapilya ng Iglesia ni Cristo na ginugulan ng napakalaking halaga ay ang mga sumusunod. Lokal ng Luzon na naitalang ginugulan ng halagang aabot sa halos 300 million pesos. Lah, grabe ang lupit! 300 million pesos, isang kapilya pa lang yan ng Iglesia ni Cristo. Biglang nanliit ang mga kamote. Lokal ng Capitol na naitalang ginugulan din ng halagang 300 million pesos. At ang lokal ng Ilugin na ginugulan ng halagang aabot naman sa 200 million pesos. At maliban sa mga yan ay patuloy pa ang pagtatayo ng INC hanggang ngayon ng mga kapilyang ginugugulan nila ng daan-daang milyong piso. Pero maliban dyan, alam din ba ninyo na ang relihiyon din na ito ay nakabili ng isang bayan sa ibang bansa? Wow! Kahit isang buong bayan pala ng mga kamote kayang bilhin ng iglesia. Biglang nanliit lahat ng relihiyon. Kahit isama pa pala buong angkan ng mga kamote kayang bilhin ng INC. Ganun ba yon? Parang ganun na nga. Tama po kayo ng narinig. Taong 2011 nang bilhin ng Iglesia ni Cristo ang isang malaking lupain sa Scenic, South Dakota sa United States sa halagang $700,000 o sa ating pera noon ay nasa mahigit 30 million pesos. At ito ay kanilang binili sa layuning mapakinabangan ito ng kanilang mga kaanib. Meron pa. Noong nabubuhay pa ang dating punong ministro ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eranio Manalo, sa kanilang panahon ay idinaos ng INC ang ika-50 anibersaryo nila sa Araneta Coliseum sapagkat ito lang ang isa sa mga gusaling makakaukupa sa napakaraming bilang noon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Dumating ang panahon na ninais ni Ka Eranio na makapagpatayo ang INC ng sariling gusali na kayang maglula ng sapat dahil sa mabilis na pagdami ng miyembro nito. Ang balak noon ng pamunuan ng INC ay magtayo na ng arena na may seating capacity na 100,000 para ang INC ay hindi na makigamit pa sa ibang gusali kapag magdarao sila ng selebrasyon. At ang planong iyan ay nagkaroon ng katuparan sa panahon na ng Ka Eduardo Manalo sa pamamagitan ng Philippine Arena na ginugulan ng 9.4 billion pesos. 9.4 billion pesos. Grabe. Tapos ang pera lang ng mga Duterte. Sabihin na nating, example lang to 10 billion pesos. Alangan namang ibabayad nila lahat yan sa INC. Eh di namulubi sila. Nakita nyo yung punto ko mga kabagis? Halos kasing laki lang ng isang mehoras pa lang ng iglesia. Kasi 9.4 billion yung Philippine Arena pa lang. Huwag na nating tanungin ang mga kamote kung nakita nila yung punto ko. Hindi din nila maiintindihan yon kahit anong gawin natin sa mga yan. At take note, ang malaking halaga na iyan mga kaibigan ay pera pa po ng INC sa panahon pa ng pamumuno ng Ka Eranio Manalo. Wohoho! Pera pa lang ng INC sa panahon ng Ka Eranio. Ang tindi.
Ang lupit. Maraming nga ako naririnig na yung ginagamit na pera ng INC ngayon ay mga handog pa mula sa taong 1975. O, 2024 na ngayon. Iyak mga kamote! O baka biglang magsitatagan kayo ng sarili nyong mga reliyon Tapos iglesia ni Duterte tinagan na. Naspa. O kaya iglesia ni Xi Jinping. Gaano na kaya kayaman ang Iglesia ni Cristo ngayon na kung saan mas dumami pang lubha ang mga kaanib at mas tumaas ang kalidad ng kanilang handugan? Kaya bakit babahira ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang imahe ng kanilang relihiyon kung mas mayaman pa nga sila sa mga politiko? Mas mayaman pa ang iglesia sa pinakamayamang tao o bansa. Uy, BIR, kumikislap na naman ang mga mata nyo. Walang problema kung pag-uusapan ay taxes ang INC. Basta lahat ng relihiyon ay mag-declare ng tax para fair. Simbahang Katolika lang naman ang ayaw mag-declare. Kaya hindi nyo mapuwersa ang INC. Kung tutusin, may mga bagay na nagawa ang INC na hindi nga nagawa ng gobyerno natin o ng kahit sino pang politiko. Aanhin ng INC ang pagtanggap ng katiting na pera kung kayang-kaya nilang higitan ng 10 beses o higit pa ang halagang iyon. Parang sinampal ng katotohanan ang mga kamote. Pakinggan ninyo ang patotoong ito ng dating punong ministro ng INC na siyang katotohanan din sa kasalukuyang pamamahala nito. Ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Wala hong foreign aid. Ang Iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Saan ho nang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng Iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos, ay sa pamamagitan ng voluntary contributions ng mga kaanib sa mga araw ng pagsamba. Narinig po nyo? Voluntary contribution ng mga kaanib sa mga pagsamba. Walang 10% po dyan Alam nyo mga kaibigan, hindi porke galing tayo sa mga relihiyon na hayag ang korupsyon, iisipin na din nating ganon ang lahat ng relihiyon. Hindi porke ang mga namumuno sa ibang sekta at pangkati ng pananampalataya o organisasyon ay nakikita nating nadadala at nasusuhulan ng pera, ay ganon na din natin titignan ang ibang relihiyon. Binigyan po tayo ng mata at isip ng langit para mag-obserba, mag-isip, makita at maunawaan kung ano ba talaga ang katotohanan at hindi upang maging alipin ng malisyosong pag-iisip sa iba dahil lang sa nakita nating kamalian o kapintasan ng iba. Ikalawang punto na ho, makinig ng mabuti mga kamote nang hindi nagmumukhang sabaw kaka-comment sa mga social media. Kung talagang nababayaran ang Iglesia ni Cristo, naisip ko lang, bakit ni isang politiko sa kasaysayan ay hindi pa nakapagpalabas ng ebidensya na binayaran nila ang relihiyong ito? Halimbawa na lang, ipalagay nating binayaran ni Marcos at ni Duterte ang INC para sila ang dalhin at pagkaisahang iboto noong nakaraang eleksyon. Hindi ba dapat inilabas na ni Marcos ang ebidensya na binayaran niya ang INC? Kasi iniisip nga ng iba na kinakampihan ng INC si VP Duterte. Tama walang maibalik na panira ang mga politiko sa iglesia sa issue ng bayaran, sa botohan man yan o ano pa man. Hinahamon po natin ang lahat ng politiko, lalo na yung mga hindi dinala ng iglesia sa halalan o dinala man ay hindi nanalo. Pagkakataon nyo na ngayon na makabawi sa Iglesia ni Cristo. Ilabas nyo na ang ebidensya nyo na nababayaran ang Iglesia ni Cristo. Kaso walang mailalabas na ebidensya ang mga yan. Kasi nga ho, hindi kayang bayaran ang Iglesia ni Cristo at kailanmay hindi tatanggap ng bayad. Yung mga kamote na miyembro lamang ng mga relihiyon na hindi manalo sa debate sa Iglesia ni Cristo, ang madalas na nagsasabi nito na nababayaran ang INC. Sabi nga sa kasabihan, pag di mo kaya, siraan mo. Ganun ba yun? Wow!
Masyado kayong bitter. Kung totoo man na kinakalaban ng INC si Marcos dahil sa kesyo sinusuportahan nito ang ikalawang pangulo, hindi ba't mas makakakuha ng simpatya ang presidente sa mga tao kung maglalabas siya ng ikasisira ng INC sa pamamagitan ng ebidensya na binayaran niya ito noong nakaraang halalan? Bagay na hindi mangyayari sapagkat wala ngang bayaran na nangyayari sa pagitan ng INC at ng mga politiko. Ang totoo, mga politiko na nga mismo ang nagsusumbong sa pamunuan ng INC kapag may mga tao na gumagamit sa pangalan ng relihiyon nila para magsulisit o manghingi kapalit ng kesyo pagsuporta sa mga politikong iyon. Iyon, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat po may pakialam ka. Dapat ho may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.